Okay, 300 kilogram record. Ito ba yung personal record mo? Kwento mo naman sa amin yung moment na yon na na-lift mo yung 300. Ay, yung 300 total. Clean and jerk tsaka snatch. Masaya naman po kasi naangat yung rank na ginagawa ko para makasali sa Olympics. Then, syempre, andun yung pagod talaga. Pero kailangan. Pero John, nagulat mo ba sarili mo? Did you perform just about what you expected? Did you outperform your expectations yourself? Tell us, how going into the competition, what were your expectations for yourself? Hindi naman ako nag-expect po na makasali sa Olympics. Pangarap lang. And then, dun sa Phuket, sa performance ko, di ko alam yung naka 300 kilos ako. Sa coach ko lang yung basta ako magbuhat lang. So, bali PR mo to? Personal record mo ito? Pinakamabigat na nabuhat mo? Tama ba? 300 po. Oo. Prior to this, ano yung best record mo? Oo. Hindi, bago yung 300, ano yung naunang record mo? Unang record ko is 290 lang. Wow! 10 kilos more. Ang galing. But I thought sa Doha, you managed 298 kilos. Tama ba? 298 po. Yes. Improve din ako ng doon. 2 kilos pa rin yun. So 298 was yung previous record mo sa Doha. Tama? Yes po. Tapos hindi mo na-realize na nakabuhat ka na ng 300 kilos. Hindi ko na-realize na 300 na pala yun. Normal ba yun for a weightlifter na pwede palang magbuhat ka lang na hindi mo alam pala gaano kabigat na yung naka-load doon sa bar? It's possible? Oo, syempre po. Oo. Kasi sa coach lang talaga yun eh. Sila lang yung may alam doon sa board. Tapos, magbubuhat lang. Magbubuhat lang. Alam mo, inaral ko yan eh. Kasi nag-cover ako niyan, di ba? So, behind that stage, meron dong strategizing area. Para siyang chess. So, pag nauna ka, parang minsan advantages yun, minsan hindi. Kailangan mo i-beat yung weight na na-lift nung before you. Tapos, yung kulay nung barbell, meron niyang parang mental, pagka yung red yata, yun yung mabigat na, yung green medyo magaan. So, kaya hindi na siguro inaalam kung anong weight na, kasi buhat lang ng buhat. Dahil may mental effect yun. Just, 1 second of hesitation, pwedeng magbago yung lift mo. Is that how you feel, John? Do you feel na, na ma-mind game ka masyado? If you think too much about the weight, if you focus too much on ilan ba yung plates na nilalagay, gaano kabigat na ba, at kung mag-math ka pa doon? Alam ko na yun, mami. Yung mga color na sa plates, alam ko na yun. And then, malalaman mo rin yun eh. Kasi nagtitraining, ganun pa rin yung color talaga. Hindi mo lang masyado inisip, kumbaga. Hindi na. Masaya lang. Masaya. Okay. So, ano na yung, kwento mo naman sa amin yung preparations mo for Paris. Malapit na ang Paris Olympics. Paano ka nagpe-prepare? Mag-focus, disiplina lang sa sarili. Mag-training talaga. Mag-training hanggang buhos-buhos talaga lahat. Okay. Kasi pangarap yan eh. John, naalala ko sa'yo si Heidelin eh. Kasi bago yung Tokyo Olympics, parang naalala ko may Asian Championships, nag-4th place siya. Kaya nung Tokyo, medyo na-underestimate siya. Ikaw rin, you come in 4th in this, I think ano ba tong championship na ito? IWF. Oo, 4th ka rin. Round 4 sa World po. Nauna sa'yo ang China, US, tsaka North Korea. Ano ang game plan mo coming into the Paris Olympics? Anong nakita mo at nabasa mo dito sa tournament na ito? Iano ko yung total talaga. Dapat mag-improve pa ako. Kung gusto kong mag-medal talaga. I-improve ko yung total. Okay. John, gusto ko lang kamustahin yung physical conditioning mo, yung strength training mo. Apparently, nung February, you had to miss a championship because you injured your hip. How was your hip now? Is it 100% or are you still lifting na hindi ka pa 100%?
Hindi pa po fully recovered yung injury ko. Pero na-beat mo yung personal best mo? Oo. Yung nga di ko makakala, mami, nakuha kong 300 kasi sa training, di ko magawa. Di ko mabuha talaga yun. Okay, so you were training no, with an injured hip. February, you missed the competition. So it's been a couple of months you've been training. Gaano kabigat, yung pinakamabigat na binubuhat mo sa training before this last competition? Ano lang po, sa total, mga nasa 250. 250. Yung, Yeah. okay, wow. Oh, sinong magiging mabigat na kalaban sa Paris? Anong mga bansa ang inaasahan mong makakarating doon? China, US, Indonesia, Vietnam, Malaysia. Ayun. Oo. Wow, there's a lot of competitors. But ikaw, John, anong personal target mo for Paris Olympics? Mag-medal po. Kahit anong kulay ng medal. Basta magka-medal. Kahit pa anong kulay. Okay. Everyday ka na nag-train ngayon? Everyday po. Okay. Mula 300 Tapos na kanina. Oo, mula 300, gaano kalaki pa yung dapat mong i-improve in the months to come para makatungtong ka ng podium? Mga 20 kilos ata. 320. Kailangan ko maging Oo. 300 to 80. Kayang-kaya mo yan. And with your hip, kailan yung, do you expect to be fully recovered by end July? Gagawin ko lahat para maka-recover na sa injury. Alam mo, proud na proud kami sa'yo, no? Kasi ikaw ay isang Cebuano, si Elrin, Cebuana rin. Oo. Anong masasabi mo sa kayo ang tinatawag na next-gen weightlifters? Masaya naman po. Masaya kaming dalawa. Di ko naman inasahan, ma'am, na makasama kaming dalawa doon sa Olympics. Talaga ba, John? Okay, all humility aside, huwag tayo magpa-humble. Talaga bang di mo in-expect at all? Kahit Talaga konti? po, hindi. Hindi talaga? Bakit naman? Hindi, pero alam mo, naalala ko si Heidi Lin, ganyan lang din ang simula eh. Parang wild card siya nun eh. Wild card pa nga siya nun eh. Enjoy lang, basta Hindi natin in-expect. Oo. Yeah, but don't worry, we're rooting for you, John. Nakakatuwa makakita ng mga bagong muka representing weightlifting. And we hope we wish you good luck sa preparation. Kung kinaya ni Heidi Lin na mula sa fourth nag-gold siya, kayang-kaya mo rin yan 20 kilograms. Thank you po. Thank you. Huwag ka masyadong ma-pressure pero inaasahan ka namin. Alright, maraming salamat. Thank you so much for joining us tonight. Paris-bound Filipino weightlifter John Ceniza.